Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 18. Tinipon ni David ang lahat ng mga tauhan niya at pinagpangkat-pangkat ang mga ito. Naglagay siya ng mga pinuno sa mga pangkat na tig-1,000 at tig-100. Pinagtatlo niya ang buong hukbo. Ang unang pangkat ay pinamumunuan ni Joab. Ang pangalawa ay pinamumunuan ni Abisai, at ang ikatlo'y ibinigay naman kay Etay na Giteo. Sinabi ng hari sa kanila, "Sasama ako sa inyo sa labanan." Ngunit tumutol ang mga tauhan at sinabi nila, "Hindi po kayo dapat sumama sa amin. Kung kami po'y matalo at mapaatras, iyon po'y walang halaga sa mga kaaway. Kahit pa mapatay ang kalahati sa bilang namin, ngunit ang katumbas ninyo'y 10,000 kawal. Kaya't mas mabuti pong doon na kayo sa lungsod at padalhan na lamang ninyo kami ng tulong. Gagawin ko kung ano ang inaakala ninyong pinakamabuti," sagot ng hari. Tumayo na lang siya sa may pintuan ng lungsod habang papalabas ang kaniyang mga kawal na nasa pangkat na libo-libo at daan-daan. Pinagbilinan niya sina Joab, Abisai at Etay. "Alang-alang sa akin, huwag ninyong sasaktan ang anak kong si Absalom." Narinig ng buong hukbo ang bilin ng hari sa lahat ng pinuno tungkol kay Absalom. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita at 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Umabot ang labanan hanggang sa mga kabukiran. Nang araw na iyon, mas marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Nakasalubong naman ni Absalom ang ilang kawal ni David. Nakasakay noon sa mola si Absalom, at pagdaan niya sa ilalim ng isang malaking puno ng ensena, napasabit ang ulo niya sa mga sanga. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mola at naiwan si Absalom na nakabitin sa puno. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa isang puno ng ensena." Pagkarinig nito'y sinabi ni Joab sa lalaki, "Nakita mo na palang nakabitin, bakit hindi mo pa siya pinatay doon? Nakatanggap ka sana sa akin ng 10 pirasong pilak at 1 senturon." Sumagot ang lalaki, "Kahit na po gawin ninyong 1,000 pirasong pilak, hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang anak ng hari. Narinig po naming lahat ang utos ng hari sa inyo at kina Abisai at Etay, na huwag sasaktan ng anak niya si Absalom alang-alang sa kanya. Ngunit siya'y pinagbuhatan ko ng kamay at namatay. Malalaman din po iyon ng hari at hindi naman kayo ang mananagot sa nangyari." "Hindi na kita pag-aaksayahan ng panahon," sabi ni Joab. Kumuha siya ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom, na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Pagkatapos nito'y pumaligid ang 10 tauhan ni Joab kay Absalom at pinatay ito. Hinipa ni Joab ang trompeta at ang kanyang buong hukbo ay huminto na sa pagtugis sa mga Israelita. Kinuha nila ang bangkay ni Absalom, inihulog sa isang malaking hukay sa kagubatan at tinabunan ng mga bato. Nagsitakas naman at umuwi na ang lahat ng mga Israelita. Noong nabubuhay pa si Absalom, nagpatayo siya ng isang bantayog sa libis ng hari. Ginawa niya ito bilang alaala, sapagkat wala siyang anak na lalaking magpapatuloy ng kanyang pangalan. Isinunod niya sa kanyang pangalan ang bantayog na iyon, at hanggang ngayon tinatawag niyong bantayog ni Absalom. Sinabi ni Ahimaas na anak ni Sadok, "Hayaan ninyo akong tumakbo upang maibalita ko kaagad sa hari na siya'y nailigtas na ni Yahweh sa kanyang mga kaaway." Ngunit sinabi ni Joab, "Huwag mong gagawin iyan sa araw na ito. Ipagpaliban mo na sa ibang araw, sapagkat namatay ang anak ng hari." At inutusan niya ang isang aliping kuseta para ibalita kay David ang nangyari.
Nagbigay galang muna ito kay Joab bago patakbong umalis. Nagsumamo kay Joab si Ahimaas, "Anuman po ang mangyaring pahintulutan ninyong sundan ko ang kuseta." "Bakit, anak ko?" tanong ni Joab. "Wala kang mapapala sa pagbabalita mo. Kahit po anong mangyari, basta't pahintulutan ninyo ako," wika niya. "Sige." Tumakbo nga si Ahimaas at dumaan sa libis ng Jordan, at naunahan pa niya ang aliping kuseta. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa tore ng pader ang isang bantay. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong papalapit. Sumigaw siya sa hari at sinabi ang kanyang nakita. Sabi ng hari, kung nag-iisa siya, tiyak na magandang balita ang dala niya. Samantala, ang bantay sa tore ay may nakita pang isang lalaking tumatakbong papalapit din. Kaya tinawag niya ang bantay pinto at sinabi, "Tingnan mo, may isa pang tumatakbo sa hulihan." Sinabi ng hari, "Magandang balita rin ang dala niyan. Sa tingin ko'y si Ahimaas na anak ni Sadok ang nauunang dumarating," sabi ng bantay. "Mabuting tao yan at magandang balita ang dala niya," sabi ng hari. Nauna nga dumating si Ahimaas, yumukod siya sa harapan ng hari at sinabi, "Purihin si Yahweh na inyong Diyos na siyang dumaig sa mga taong naghimagsik laban sa mahal na hari." "Kumusta ang anak ko si Absalom? Ligtas ba siya?" tanong ng hari. "Kamahalan, isinugo po ako ng inyong lingkod na si Joab," sagot ni Ahimaas. "At noon pong paalis na ako, nagkakagulo sila at hindi ko po alam ang dahilan." Sinabi sa kanila ng hari, "Tumayo ka muna diyan sa isang tabi." At ganun nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kuseta at ganito ang sabi, "Magandang balita, kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat na naghihimagsik laban sa inyo." "Kumusta ang anak ko si Absalom? Ligtas ba siya?" tanong ng hari. "Mangyari nawa sa lahat ng inyong mga kaaway at sa lahat ng naghihimagsik laban sa inyo ang nangyari kay Absalom." Nang marinig ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad siya'y sinabi niya, "Anak kong Absalom, anak ko, Absalom, ako na lamang sana ang namatay at hindi ikaw. Absalom, anak ko, anak ko."